Pinabababa ng mga magulang mo ang antas ng pamilya natin, kaya itakwil mo na sila. Ito ang sinabi ng biyenan kong babae habang itinutulak niya ang isang sobre sa harap ko. Sa loob ng sobre may isang kasulatan na nagsasabing pinuputol ko na ang ugnayan sa aking mga magulang at may kasama itong 150,000 piso na cash. Ikatlong taon na namin itong kasal. Mulat sa pool hindi na gusto ng biyenan ko ang pamilya ko. Kahit noong araw na dinala ng nanay ko ang mga lutong bahay na ulam na buong pagmamahal niyang inihanda, hindi man lang niya binuksan ang pinto ng bahay. Hindi namin kailangan ng mga pagkaing amoy palengke dito. Kinuha ng nanay ko ang mga pagkain at tahimik na tumalikod. Mula sa likod, pinanood ko ang kanyang papalayong anino habang kinakagat ko ang aking labi. At nang gabing iyon, binuksan ko ang isang file na 3 taon kong hindi ginalaw. Nakasulat sa pinakatuktok ang pangalan ng ospital na ipinagmamalaki ng aking biyenan. Dahan-dahan kong binasa ang file at pagkatapos ay kinuha ang telepono. Maikli lang ang aming pag-uusap, ngunit kinabukasan, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng aking biyenan. Ano kaya ang nangyari bago magsimula ang kwento? Nais kong magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa mga kwento ni Lola. Pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig para mapuno namin ng kaligayahan ang lugar na iyan. 5:30 ng umaga, bago pa man tumunog ang alarm, dilat na ang mga mata ni Clara. Sandali niyang tiningnan ang likod ng kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa tabi niya bago maingat na inalis ang kumot. 3 taon ng kasal at ang paggising sa ganitong oras ay naging isang ugali na nakasanayan na ng kanyang katawan. Tumayo si Clara sa harap ng salamin sa banyo at dahan-dahang pinagmasdan ang kanyang mukha. Sa edad na 34, may bahagyang anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit nananatiling matalas ang kanyang tingin. Pagkatapos maghilamos lumabas siya sa sala at naghanda ng simpleng almusal bago pa magising ang asawa. 2 pirasong toast, isang nilagang itlog at isang basong mainit na gatas. Maayos niyang inilagay ang mga ito sa mesa at kumuha ng isang maliit na papel. Nauna na akong pumasok. Baka gabihin ako mamaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara habang ibinababa ang panulat. Sa loob ng 3 taon, halos araw-araw siyang nagiiwan ng ganitong mensahe, ngunit ni minsan ay hindi seryosong nagtanong ang kanyang asawa kung saan ba talaga siya nagtatrabaho at ano ang ginagawa niya. Sa tapat ng pinto binuksan ni Clara ang kanyang handbag at tiningnan ang laman. Wallet, cellphone at isang maayos na nakatuping ID card. Sandaling lumitaw ang malinaw na nakaimprintang mga salita sa ID Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Walang emosyon niyang isinuksok ito pabalik sa ilalim ng bag at binuksan ang pinto. Sa loob ng MRT papunta sa trabaho, tulala si Clara na nakatingin sa mga tanawing dumadaan sa bintana. Ang alam ng lahat siya ay isang contractual na empleyado sa isang maliit na accounting firm. Ang kanyang mga biyenan, maging ang kanyang asawa. Hindi na sinubukan ni Clara na itama ang kanilang pagkakaalam. O mas tamang sabihin, hindi niya naramdaman na kailangan itong itama. Pagdating sa opisina, umupo si Clara sa kanyang mesa at binuksan ang computer. Nang lumiwanag ang monitor, lumitaw ang maraming folder. Napako ang kanyang tingin sa isang file sa isang sulok ng screen, Sandoval Dermatology and Aesthetics Clinic, Internal Audit, ikatlong year. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Clara. Sandaling huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng mouse, ngunit sa huli ay ibinaba niya ang kamay nang hindi ito kiniklik. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Clara, naabutan niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa sala. Isang hindi inaasahang pagbisita. Naghubad ng sapatos si Clara sa may pinto at bumati. Mama, nandito po pala kayo. Si Carmela Sandoval, nakasandal sa sofa, ay sinuri ang manugang mula ulo hanggang paa. Palaging perpekto ang pananamit ni Carmela. Ngayon, suot niya ang isang branded na blouse at formal na pantalon na may makinang narelo sa kanyang pulso. Ginabi ka na. May overtime ka pa rin ba?
Opo, medyo marami po kasing trabaho. Sagot ni Clara at bahagyang bumaba ang gilid ng labi ni Carmela. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa at bumuntong hininga. Kahit anong overtime ang gawin mo bilang contractual, may magbabago ba? Hindi mo alam kung kailan ka tatanggalin. Tahimik na nagtungo si Clara sa kusina. Sa likod niya patuloy ang boses ng kanyang biyenan. Hindi mo ba ako naririnig? Anong ginagawa mo sa maliit na opisina na yan? Mas mabuti pang tulungan mo na lang kami sa clinic. Si Marco, ang clinic administrator, mas magandang tingnan kung nandun ka sa tabi niya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niyang si Marco. Sa edad na 37, si Marco bilang clinic administrator ng isang dermatology clinic ay laging malinis tingnan sa kanyang polo shirt. Masaya niyang binati ang ina at pagkatapos ay sumenya sa asawang nasa kusina. Tama si Mama Clara. Mas stable sa clinic natin. Delikado ang pagiging contractual. Huminto ang kamay ni Clara na nagsasalin ng tubig. Lumingon siya para tingnan ang asawa, ngunit si Marco ay nakaupo na sa tabi ng ina at nakikipag-usap. Sandaling nanlamig ang tingin ni Clara. Ngunit agad niyang binura ang ekspresyon at lumapit sa sala, inilapag ang tasa ng tsaa sa harap ng biyenan. Pag-iisipan ko po. Maikli niyang sagot. Tila nasiyahan tumango si Carmela habang tinitingnan ang nakayukong manugang. Sige, pag-isipan mo. Sa totoo lang, tingnan mo ang sitwasyon ng pamilya ninyo. Isang hardware store at isang karinderya sa palengke. May reputasyon din kaming inaalagaan. Bahagyang nanginig ang kamay ni Clara na nakapatong sa tasa, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, tahimik siyang nagbilang sa kanyang isip. 1, 2, 3. Pagkatapos, huminga ng malalim muli siyang nag-angat ng tingin. Gusto niyo po ba ng tsa, Mama? Iwinasiwas ni Carmela ang kamay at tumayo. Huwag na, aalis na ako. Marco, kailangan ka ni Papa mo. Busy daw sa clinic ngayon, di ba? Pagkaalis ng biyena, naiwan si Clara na mag-isang nakaupo sa sofa sa sala. Ang asawa niya ay pumasok na sa kwarto. Sa katahimikan ng sala, dahan-dahan niyang binuksan ang handbag at kinuha ang kanyang ID. Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon. Gumalaw ang labi ni Clara. Walang lumabas na tunog, ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong isang bagay na malayong malayo sa imahe ng isang masunuring manugang. Isang kakaibang halo ng galit at kahinahunan. Tila isang taong matagal nang may alam sa isang bagay at isang taong pinapaalalahanan ang sarili na hindi pa ito ang tamang panahon. Maingat niyang itinupi muli ang ID at isinilid sa kanyang bag. Bago patayin ang ilaw sa sala, sandali niyang pinagmasdan ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Sa malayong lugar, marahil ay kumikinang ang ilaw mula sa signboard ng dermatology clinic ng kanyang biyenan. Tahimik siyang bumulong patungo sa direksyong iyon. Kaunti na lang, hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Marahil ay para sa kanyang sarili na 3 taon nang nagtitiis. Ito ang araw na unang beses bibisita ang mga magulang ni Clara sa bahay ng kanyang mga biyenan 3 taon pagkatapos ng kasal. Mula umaga, mabigat na ang pakiramdam ni Clara. Hindi niya mabilang kung ilang beses na niyang nilinis ang sala. Ang kanyang biyena na si Carmela ay nakaupo sa sofa, pinapanood ang abalang manugang na may pilyang ngiti. Kahit anong linis mo, hindi rin naman mahahalata. Akala mo ba may pakialam ang mga bisita mo ngayon? Hindi sumagot si Clara, sa halip ay piniga ang basahan at nagtungo sa kusina. Mga bisita. Ganoon ang tawag ng biyenan niya sa mga magulang ni Clara. Hindi bala, hindi mama o papa, kundi bisita lang. 2:00 ng hapon tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Clara ng pinto, nakatayo roon ng kanyang amang si Tomas Reyes at inang si Lita Reyes. Ang kanyang ama ay nakasuot ng lumang polo shirt at pantalon na pangtrabaho, habang ang kanyang ina ay may dalang 2 bayong na puno ng mga lutong bahay na ulam. Sa edad na 66, malalalim na ang mga guhit sa mukha ng kanyang ama, ngunit matatag pa rin ang kanyang tingin. Clara, anak, kamusta ka na? Mababa at mahinahon ang boses ng kanyang ama.
Pinilit ni Clara na ngumiti habang pinapapasok ang mga magulang. Sa sandaling iyon, isang matinis na boses mula sa sala ang narinig. Naku, nandyan na pala sila! Naglakad si Carmela papalapit sa pinto. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang kasuotan ng mga magulang ni Clara at pagkatapos ay kinunot ang kanyang ilong. Tila may naamoy siyang hindi kaaya-aya. Naku, amoy palengke naman kayo. Isang maikling pangungusap. Ngunit ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para palamigin ang buong paligid. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Clara. Namutla ang mukha ng kanyang ina, si Aling Lita, at nanginig ang mga bayong na hawak niya. Ngunit si Mang Tomas, ang kanyang ama, ay walang ipinakitang pagbabago sa ekspresyon at yumukulang para bumati. Magandang araw po. Ako po ang ama ni Clara. Formal na tumango si Carmela at bumalik sa sofa. Noon bumukas ang pinto ng study room at lumabas ang biyenan niyang lalaki, si Dr. Ricardo Sandoval. Sa edad na 64 si Doktor. Ricardo bilang isang dermatologist ay nakasuot ng malinis na casual na damit. Ngumiti siya ng formal sa mga magulang ni Clara. Oh, welcome po! Iyon lang. Pagkatapos bumati, bumalik agad si Dr. Ricardo sa study room. Narinig ang pagsara ng pinto sa tahimik na sala. Nagnggit-ngit ang mga ngipin ni Clara habang ginagabayan ang mga magulang papunta sa sofa. Maingat na inilapag ni Aling Lita ang mga bayong. Ako mismo ang nagluto nito, sana magustuhan ninyo. Sinulyapan ni Carmela ang mga bayong at iwinasiwas ang kamay. Naku, hayaan nyo na lang dyan. Mamaya ko na ipapaligpit. Hindi niya tinanggap at walang pasasalamat. Nanigas ang mga kamay ni Aling Lita sa ere bago dahan-dahang ibinaba sa kanyang kandungan. Naramdaman ni Clara na parang dinudurog ang kanyang puso. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit yumuko siya para itago ang kanyang emosyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Itinaas ni Carmela ang tasa ng tsaa at nagtanong sa mga magulang ni Clara. Ano nga po pala ang trabaho ninyo? Hindi kasi malinaw na sinasabi ni Clara. May-ari po ako ng isang hardware store at ang asawa ko naman po ay may maliit na karinderya sa palengke. Mahinahong sagot ni Mang Tomas. Kumibot ang kilay ni Carmela. Ibinaba niya ang tasa at bumuntong hininga. Ganoon ba? Kumikita pa ba ang mga ganyang negosyo ngayon? Puno ng pangungutya ang kanyang tono. Nagsikip ang mga kamao ni Clara sa ilalim ng kanyang palda. Ngunit ang kanyang ama ay nanatiling walang imik. Sa halip, dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa sala, tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana. Tila isinasaulo niya ang istruktura ng bahay at ang mga gusali sa paligid. Pagkatapos ng halos isang oras na alanganing pag-uusap, hinatid ni Clara ang mga magulang sa pinto. Si Carmela ay hindi man lang tumayo sa sofa, kumaway na lang. Ingat po sa pag-uwi. Nang may sara ang pinto, sinamahan ni Clara ang mga magulang sa labas ng condominium. Habang naglalakad papuntang parking, walang nagsasalita. Malapit nang tumulo ang luha ni Clara, ngunit pinigilan niya dahil alam niyang nasa likod niya ang kanyang ama. Pagkasakay sa sasakyan, bago pa andarin ang makina, binuksan ni Mang Tomas ang glove compartment. May kinuha siyang isang bagay, sandaling tinitigan at tahimik na isinara muli. Nakita ito ni Clara sa rearview mirror at nagtanong, "Paano yan? Wala ito, anak." Maikli ang sagot ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang tingin ay tila may malalim na kahulugan. Hindi na nagtanong pa si Clara. Alam niyang magsasalita ang kanyang ama kapag handa na ito. Nang umandar na ang sasakyan, hinawakan ng kanyang ina na si Aling Lita na nasa likod ang kamay ni Clara. Kulubot na ang kamay nito, ngunit mainit. Tumingin si Aling Lita sa labas ng bintana at mahinang nagsalita. "Clara, anak, kapag ako na ang unang kumilos, susunod ang papa mo." Hindi agad naintindihan ni Clara ang ibig sabihin. Ngunit naramdaman niya ang init mula sa kamay ng ina na tumagos sa kanyang puso. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ina at tumango. Pagkahatid sa mga magulang, mag-isang bumalik si Clara sa bahay ng mga biyenan. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya ang boses ni Carmela. "Nilagay ko na sa ref ang mga pagkain.
Pero hindi ko alam kung magugustuhan ba yan ng pamilya namin. Hindi sumagot si Clara at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto at pag-upo sa kama, hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang lumang polo shirt ng kanyang ama, ang kulubot na kamay ng kanyang ina, at ang mga salitang, amoy palengke. Lahat ng iyon ay dumagan sa kanyang dibdib. Ngunit habang lumuluha, naalala niya ang tingin ng kanyang ama. Ang tahimik na tingin habang pinagmamasdan ang mga gusali sa labas. At ang kilos niya nang buksan ang glove compartment. Siguradong may alam ang kanyang ama o may inihahanda. Pinunasan ni Clara ang kanyang luha at kinuha ang nakatuping ID mula sa kanyang bag. Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang yun at bumulong, naghahanda na rin ako. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Ang galit ay umaapaw ngunit napapawi ito sa tuwing naaalala niya ang mahinahong tingin ng kanyang ama. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit kasabay nito, sigurado siyang darating din ang panahong iyon. Ang 3 taon ay maaaring mahaba, maaari ring maikli. Para kay Clara, ang panahong iyon ay binubuo ng bigat ng libu-libong pagtitiis. Tuwing umaga, paggising, iniisip niya kung anong masasakit na salita ang maririnig niya. At tuwing gabi, bago matulog, kinukumbinsin niya ang sarili na nalampasan niya muli ang isang araw. Ang pang-aabuso ng kanyang biyenan na si Carmela ay naging parte na ng kanyang araw-araw na buhay. Ang mga salitang dati nakakasakit ay tila naging ingay na lang na dumadaan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito masakit. Namanhid lang siya, ngunit patuloy na naiipon ang mga sugat. Isang araw ginanap ang ika-60 birthday party ni Carmela sa isang hotel ballroom. Bilang manugang naroroon si Clara. Si Carmela, nakasuot ng magarbong Filipiniana, ay napapaligiran ng mga kaibigan at tawa. Biglang may nagtanong, Mrs. Sandoval, ano po ang trabaho ng manugang niyo? Sinulyapan ni Carmela si Clara at ngumiti. Ang manugang ko, contractual yan sa isang maliit na accounting firm. Pero masipag naman, nagtawanan ang mga tao sa paligid. Yumuko si Clara at pinanatili ang kanyang ngiti. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga tingin ng mga bisita na may halong awa at pag-uusisa ay nakatutok sa kanya. Tiniis niya ang mga tinging iyon at tahimik na tumayo. Pagkatapos ng party sa loob ng sasakyan, sinabi ng asawa niyang si Marco, ganyan lang talaga si Mama. Intindihin mo na lang. Tumingin si Clara sa labas ng bintana at sumagot, sige. Iyon lang, wala na siyang masabi. Ang asawa niya ay laging nasa panig ng kanyang mga magulang at si Clara ang laging kailangang umintindi. Kapag dumarating ang Pasko o Bagong Taon, lalong tumitindi ang paghihirap ni Clara. Isang Pasko 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya para magluto ng mga handa para sa Noche Buena. Ang biyenan niya ay nakaupo sa sala nanonood ng TV at paminsan-minsan ay sumisigaw papuntang kusina. Nipisan mo ang hiwa ng ham, hindi masarap pag makapal. Bawasan mo ang asin sa menudo, hindi namin makakain. Pag maalat, imbes na sumagot, binilisan na lang ni Clara ang kanyang kilos. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit wala siyang oras para punasan ito. Biglang tumalsik ang mainit na mantika sa kanyang kamay. Napasigaw si Clara sa isip at hinawakan ang kamay. Namula ang balat niya at nagsimulang mamaga. Pumasok si Carmela sa kusina, tiningnan ang kamay ni Clara at bumuntong hininga. Hay nako, ang clumsy mo talaga. Kaya ka laging naaksidente. Walang salita ng pag-aalala. Tumalikod si Carmela at bumalik sa sala. Ibinabad ni Clara ang kamay sa malamig na tubig habang pinipigilan ang luha. Sa labas ng bintana ng kusina, madilim ang langit. Paminsan-minsan bumibisita ang kanyang ina na si Aling Lita, dala-dala ang mga ulam, adobo Bicol Express, laing mga pagkaing inihanda ng may pag-alala para sa anak. Ngunit ni minsan ay hindi ito tinanggap ng maayos ni Carmela.
Naku, Aling Lita, medyo hindi maganda yung mga pagkain galing sa palengke. Nakakahiya naman sa mga bisita namin sa klinik. Laging pinapauwi ni Carmela si Aling Lita mula sa pinto pa lang. Sa tuwing nakikita ni Clara ang papalayong likod ng kanyang ina, nabitbit ang mga pagkain parang pinipiga ang kanyang puso. Ngunit hindi niya mapigilan ang ina. Hindi niya kayang sagutin ang biyenan at ayaw niyang mas lalo pang masaktan ang kanyang ina. Isang gabi, pagkaalis ng kanyang ina, umiyak si Clara ng mag-isa sa kwarto. Isinubsob niya ang mukha sa unan at humagulgol ng walang tunog. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Bakit ka umiiyak? Wala to. May sinabi ba si Mama? Intindihin mo na lang. Ganoon lang talaga ang ugali niya. Pinunasan ni Clara ang luha at tumango. Sa halip na aliw pag-intindi ang hiningi ng asawa niya at muli yumuko na lang si Clara. Sa loob ng 3 taon, hindi nagbago ang paulit-ulit na sitwasyon. Ngunit may isang oras si Clara na walang nakakaalam. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, na siya na lang ang tao, ang liwanag ng monitor sa gitna ng kadiliman. Madalas siyang mag-log in sa internal network ng BIR at buksan ang isang file. Sandoval Dermatology and Aesthetics Clinic, Internal Audit. 3 year. Sa loob ng file nakadetalye ang mga hinala sa non-VAT receipt padding, mga dummy bank accounts, at ang tinatayang halaga ng hindi na ideklarang kita. Alam na ni Clara ang mga ito bago pa man siya ikasal. Ngunit dahil gusto niyang pakasalan ang taong mahal niya, kusa siyang umatras sa kaso at ipinasa ito sa isang kasamahan at sa loob ng 3 taon nanatiling pending ang file na iyon dahil iyon ang hiling ni Clara. Isang gabi, habang nakatitig sa monitor sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahan sa team. Clara, tungkol doon sa file. Hanggang kailan natin to iiwan na pending nagpaparamdam na ang mga boss natin? Sandaling natahimik si Clara bago sumagot. Kaunti na lang. Kaunti na lang mo 3 taon na. Hindi natin pwedeng ipagpaliban to ng dahil lang sa personal na rason. Alam mo yan, di ba? Alam ko. Kaunting panahon na lang pakiusap. Buo pagkababa ng telepono, matagal na tinitigan ni Clara ang monitor. Ang mga salitang Sandoval Dermatology and Aesthetics Clinic ay tila kumikinang. Naghalo-halo ang emosyon sa kanyang tingin. Galit at pagod, ngunit sa ilalim nito ay may malamig na kalkulasyon. Hindi pa ito ang tamang panahon, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam kung kailan ang panahong iyon. Ang isang bagay na sigurado siya ay hindi niya kayang magtiis magpakailanman. Pinatay ni Clara ang monitor at lumabas ng opisina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, tumingin siya sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Isa sa mga ilaw na iyon ay mula sa klinik ng kanyang biyenan. Tahimik siyang bumulong patungo roon. 3 taon na akong naghintay. Kaya ko pang maghintay ng kaunti pa. Hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon, kung para sa sarili o isang babala. Ang malinaw lang ay ang bigat ng 3 taon sa kanyang mga balikat. At ang pakiramdam na ang bigat na iyon ay malapit nang bumuhos sa ibang direksyon. Isang gabing napakatahimik. Pag-uwi ni Clara mula sa trabaho, walang tao sa sala. Wala ang sapatos ni Marco sa may pinto at ang karaniwang ingay ng telebisyon ay wala rin. Nakaramdam si Clara na may kakaiba habang papunta sa kusina. Biglang bumukas ang pinto ng master's bedroom at lumabas ang biyenan niyang si Carmela. Walang makeup ang mukha nito na hindi pangkaraniwan, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Tiningnan ni Carmela si Clara at sumenyas patungo sa kwarto. Clara, pasok ka muna. May pag-uusapan tayo. Kinabahan si Clara. Ang ganitong tahimik at seryosong pagtawag mula sa biyenan ay hindi kailanman nangangahulugan ng magandang balita. Inilapag ni Clara ang kanyang handbag sa sofa at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Mag-isa lang ang biyenan niya sa loob. Ang biyenan niyang lalaki si Doktor. Ricardo ay nasa study room at nakasara ang pinto, walang anumang ingay na maririnig.
Biglang na-realize ni Clara na planado ang lahat ng ito. Umiiwas ang kanyang biyenang lalaki at sinadya ng asawa niyang umalis. Umupo si Carmela sa gilid ng kama at sumenyas kay Clara na umupo rin. Maingat na umupo si Clara sa silya sa tapat niya. Sandaling tinitigan ni Carmela si Clara bago kumuha ng isang puting sobre mula sa drawer ng dresser. Makapal na sobre. Inabot ito ni Carmela kay Clara. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang tinatanggap at binubuksan ang sobre. May dalawang bagay sa loob, isang papel na puno ng nakaimprintang salita at isang bungkos ng tig-1,000 piso. Kinuha ni Clara ang dokumento at sinimulang basahin. Sa unang linya pa lang napahinto siya. Ako, si Clara Reyes, ay sumusumpa na ititigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa aking mga magulang na sina Tomas Reyes at Lita Reyes, at hindi na makikipag-usap o makikipagkita sa kanila mula ngayon. Nanlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Tinapos ni Clara ang pagbabasa. Bawal bumisita sa Pasko, bawal dumalo sa mga okasyon, bawal magbigay ng tulong pinansyal. Maging sa oras na malubha ang kalagayan ng mga magulang, hindi siya maaaring bumisita nang walang pahintulot ng mga biyenan. Sa ilalim ng dokumento, may blankong linya para sa pirma. Nag-angat ng tingin si Clara sa kanyang biyenan. 150,000 piso yan, sabi ni Carmela na parang walang anuman. At kapag pinirmahan mo yan, ililipat ko sa pangalan mo ang isang parte ng share sa clinic. Hindi masamang deal, di ba? Nanginig ang mga labi ni Clara. 150,000 piso. Sa halagang 150,000 piso, ipagbibili niya ang kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang biyenan na parang hindi makapaniwala. Mama, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano pa ba magtatapat na ako? Dahil sa pamilya mo, nasisira ang imahe ng pamilya natin. Isang hardware store at karinderya sa palengke. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao? Nakakahiya kay Marco at sa reputasyon ng klinik. Malamig at matigas ang boses ni Carmela na parang nagpapaliwanag ng isang bagay na napakanormal. Dahil matalino ka, maiintindihan mo to. Para rin to sa'yo. Kapag may share ka sa klinik, mas malaki ang makukuha mo kung sakali. At ang mga magulang mo, mabubuhay naman sila kahit wala ka, di ba? Hindi makapagsalita si Clara. Pati paghinga ay nahirapan siya. Nanginginig ang papel na hawak niya. Naalala niya ang kulubot na kamay ng kanyang ina, ang lumang polo shirt ng kanyang ama. Ang mukha ng biyenan niyang tinatakpan ng ilong dahil sa amoy palengke. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niyang si Marco. Nang makita siya ni Clara, sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Inakala niyang pipigilan ni Marco ang sitwasyon. Ngunit ang ekspresyon ni Marco ay mukha ng isang taong alam na ang lahat. Umupo si Marco sa tabi ni Clara at bumulong. Clara, may punto naman si Mama kung iisipin mo. Para rin to sa image ng klinik at pamilya natin. Medyo, alam mo na ang pamilya mo. Nawala ang kislap sa mga mata ni Clara. Alam din pala ng asawa niya. O mas masahol pa sang-ayon siya sa plano. Ang taong kasama niya sa loob ng 3 taon, ang taong nagsabing mahal siya ay sinasabi ngayon na talikuran ang kanyang mga magulang para sa 150,000 piso. Mahal, alam mo to? Oo, pero sa totoo lang, hindi naman mali si Mama. Maging praktikal tayo. Walang bahid ng pagkakasala sa boses ni Marco. Noon na pagtanto ni Clara na ang lalaking ito ay hindi kailanman naging kakampi niya. Muling nagsalita si Carmela. Bibigyan kita ng oras para mag-isip, hanggang bukas. Pero Clara, mag-isip ka ng matalino. Kung gusto mong manatili sa bahay na to, kailangan mong tanggapin ang ganito. Kung ayaw mo, malaya kang umalis. Isang ultimatum. Tiningnan ni Clara ang sobrang hawak niya. 150,000 piso at isang kasulatan ng pagtatakwil. Ito ang halagang itinakda ng kanyang mga biyenan para sa kanyang mga magulang. Ito ang kapalit ng 3 taon niyang pagtitiis. Dahan-dahang tumayo si Clara. Tahimik niyang inilapag ang sobre sa mesa sa harap ng biyenan. Kumunot ang noo ni Carmela. Bakit kulang pa ba? Magkano ang gusto mo? Hindi sumagot si Clara.
Tinitigan niya lang ang kanyang biyenan. Isang tingin na hindi pa niya ipinakita sa loob ng 3 taon. Malamig matatag at hindi natitinag. Sandaling natigilan si Carmela sa tinging iyon ngunit agad ding ngumisi. Anong tinitingin-tingin mo? Wala ka namang ibang pagpipilian. Kapag umalis ka sa bahay na, to saan ka pupulutin? Tahimik pa ring lumabas ng kwarto si Clara. Sumunod si Marco. Clara, huwag kang masyadong emosyonal. Isipin mo nang mabuti. Hindi huminto sa paglalakad si Clara. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang inilak ito. Sa labas, narinig niya ang boses ni Marco. Clara, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Hindi sumagot si Clara. Umupo siya sa kama at matagal na nakatitig sa pader. Blanko ang kanyang isip. Galit-lungkot pagtatraidor lahat ay naghalo-halo at naging isang malaking bukol na dumadagan sa kanyang dibdib. Ilang sandali ang lumipas, naalala niya ang handbag na naiwan sa sofa. Dahan-dahan siyang tumayo, binuksan ang pinto at lumabas. Walang tao sa sala. Bumalik na yata ang biyenan niya sa kwarto at ang asawa niya ay pumunta sa study. Kinuha niya ang handbag at bumalik sa kwarto. Isinara niya ang pinto, umupo sa kama at binuksan ang bag. Kinuha niya ang nakatuping ID Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon. 3 taon. 3 taon niyang itinago ang ID na ito. Itinago ang kanyang tunay na pagkatao, nagtiis at nagtimpi. Dahil gusto niyang pakasalan ang taong mahal niya. Dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit ngayong gabi, lahat ng dahilang iyon ay gumuho. Hinaplos ni Clara ang ID pudpod na ang tupi. Bakas ng 3 taong araw-araw na pagtupi at pag-unat. May namumuong luha sa kanyang mga mata ngunit hindi ito tumulo. Wala nang dahilan para magtiis. Wala nang dahilan para manatili sa bahay na ito. Isinilid niyang muli ang ID sa bag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinupi. Iniwan niya itong nakalatag, isang maliit na pagbabago. Ngunit sumisimbolo ito sa malaking pagbabagong naganap sa kanyang puso. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Tumayo si Clara at tiningnan ang kalangitan. Sa kung saang lugar natutulog na siguro ang kanyang ama at ina. Nakatupi ang lumang polo shirt, naghahanda para sa palengke, bukas marahil ay hindi makatulog sa pag-aalala sa kanya. Gumalaw ang labi ni Clara. "Pama, ako na po ang kikilos ngayon." Ito ang sagot sa sinabi ng kanyang ina. "Kapag ako na ang unang kumilos, susunod ang papa mo." Ngayon niya lang naintindihan. Alam na ng kanyang ama mula pa sa simula. Naghahanda na siya. Hinihintay lang niya na ang anak niya mismo ang magdesisyon. Humiga si Clara ngunit hindi makatulog. Tinitigan niya ang kisame at inisa-isa ang mga kailangang gawin bukas. Ang mga bagay na 3 taon niyang ipinagpaliban. Ang mga bagay na 3 taon niyang iniiwasan. Oras na para harapin ang mga ito. Mula sa galit patungo sa desisyon. Iyon ang nangyari kay Clara ngayong gabi. Ang gabi kung kailan nawala ang lahat ng dahilan para magtiis pa sa bahay na iyon. Tahimik niyang ipinikit ang mga mata. Pagsapit ng umaga, magbabago ang lahat. Lagpas na ng hating gabi. Tahimik ang buong bahay. Tulog na ang biyenan niya sa kwarto at si Marco naman ay nakatulog sa sofa habang nanonood ng TV. Si Clara ay nakaupo sa dilim sa kanyang kwarto. Ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Kinuha ni Clara ang isang laptop mula sa drawer. Luma na ito, ngunit hindi ito ang personal niyang gamit. Ito ang kanyang secured na work laptop. Binuksan niya ito at pinindot ang power button. Nang lumiwanag ang screen, lumitaw ang login window. Ang access screen para sa internal system ng BEIR. Sa sanay na mga kamay, in-type niya ang kanyang ID at password. Pagkatapos ng security verification, pumasok siya sa internal network at isang komplikadong istruktura ng folder ang lumitaw. Iginuhit niya ang mouse sa isang particular na folder. Corporate Medical Institutions Dermatology. At sa wakas, huminto ang kamay niya sa isang file.
Sandoval Dermatology and Aesthetics Clinic, internal audit, ikatlong year. Ki-enlikin niya ang file. Lumabas ang isang dokumento na may dos-dosenang pahina. Listahan ng mga non-VAT procedures, mga insurance claims, mga bank transfer, mga tax filing documents, lahat ay nakaayos. Dahan-dahan niyang ni-scroll pababa, muling sinusuri ang mga nilalaman. Pagpapanggap na ang non-VAT procedures ay covered ng health insurance para makakuha ng peking claims mula sa PhilHealth. Paggamit ng mga dummy bank accounts sa pangalan ng mga empleyado para itago ang cash income. Tinatayang hindi na ideklarang kita daan-daang milyong piso. Lahat ng impormasyong inimbestigahan ng kanyang team sa loob ng 3 taon ay naroon. Naalala ni Clara ang nakaraan. 3 taon na ang nakalipas bago sila ikasal. Noon pa man, investigator na siya sa Special Investigation Division ng BEIR at ang Sandoval Dermatology Clinic ay isa sa mga target nila para sa audit. Nang makilala niya si Marco, nalaman niyang ang ama nito ang mismong target ng investigasyon. Nag-isip siya. Sasabihin ba niya ang totoo at tapusin ang relasyon o mananahimik at ipagpapatuloy ang pag-ibig? Pagkatapos ng ilang gabing walang tulog, pinili niya ang pag-ibig. Dahil tunay niyang mahal si Marco. Ngunit kailangan niyang panindigan ang etika ng kanyang propesyon. Ipinagbigay alam niya sa kanyang superior ang posibleng conflict of interest at kusa siyang umatras sa kaso. Ipinasa ang file sa isang kasamahan at opisyal na siyang nawalan ng kinalaman dito. At sa loob ng 3 taon sa kahilingan ni Clara, nanatiling pending ang file. Pagkatapos nilang ikasal at maging parte ng pamilya Sandoval, sinikap ni Clara na huwag buksan ang file na iyon. Natatakot siyang baka magbago ang kanyang isip. Ngunit ngayong gabi, binuksan niya ito muli. Ang mga numero sa screen ay tila sumasayaw sa harap niya. Ang mga buwis na hindi binayaran ang mga pekeng claims ang perang itinago sa mga dummy accounts. Lahat ng ito ay gawa ng kanyang biyenang lalaki, si Dr. Ricardo. At ang mga designer bags at alahas ni Carmela, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa ang magagarang damit, lahat ay bunga ng perang iyon. Naalala ni Clara ang nangyari kanina. Ang kasulatan ng pagtatakwil at ang 150,000 piso. Gusto ng biyenan niyang ipagbilin niya ang kanyang mga magulang sa halagang iyon. Ang mga taong nagtago ng milyon-milyong piso sa tax evasion ay kinahihiya ang mga taong nagpapawis sa palengke. Minamaliit ang may-ari ng hardware at karinderya. Nanginig ang kamay ni Clara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Ang kasal na pinaniwalaan niyang puno ng pag-ibig ang pamilyang gusto niyang protektahan ay tuluyang gumuho ngayong gabi. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Muling binalikan ang araw na una niyang nakilala si Marco. Ipinakilala sila ng isang kaibigan at nakangiting sinabi ni Marco, "Isa lang akong simpleng empleyado." Nang malaman niyang anak pala ito ng isang sikat na dermatologist, hindi niya ito pinansin. Ang taong si Marco mismo ang nagustuhan niya. Ngunit nasaan na ang taong iyon? Sa loob ng 3 taon, unti-unting pumasok si Marco sa anino ng kanyang mga magulang. Mas inuna ang magulang kaysa asawa. Mas inalala ang reputasyon ng pamilya kaysa sa sakit na nararamdaman ng asawa. Ibinalik ni Clara ang tingin sa laptop. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan ng kasamahan. Si Ana. Ang kasamahang pinasahan niya ng file 3 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang text message window. Sandaling huminto ang kanyang daliri. Sa oras na ipadala niya ang mensaheng ito, wala nang balikan. Ang kasal, ang relasyon sa mga biyenan, ang kinabukasan nila ni Marco. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang nag-type. Ana, yung file na iniwan ko sa'yo dahil sa conflict of interest. Yung Sandoval Clinic. Ituloy niyo na sa formal investigation. Magsisilbi na lang akong witness kung kailangan. Tinitigan niya ang mensahe. Binigyan ang sarili ng huling pagkakataon para mag-isip. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Pinindot niya ang send.
Ilang sandali dumating ang reply. Clara, sigurado ka 3 taon mong pinahold yan. May nangyari ba? Maikli ang sagot ni Clara. Oo, okay na. Ituloy nyo na. Sige, ako na ang bahala. Officially, hiwalay ka na sa kasong to, kaya huwag kang mag-alala. At Clara, magpakatatag ka. Ibinaba ni Clara ang telepono. Nanginginig ang kamay niya, ngunit payapa ang kanyang puso. Tila nabunutan siya ng isang mabigat na tinik. Ngayon, ang file na iyon ay dadaan na sa formal na proseso sa kamay ng kanyang mga kasamahan. Humiga si Clara sa kama. Minahal niya si Marco, kaya pinili niyang magpakasal. Gusto niyang protektahan ang pamilya, kaya nagtiis siya ng 3 taon. Ngunit ngayong gabi, lahat ng dahilang iyon ay naglaho. Walang luhang pumatak. Mas matimbang ang determinasyon kaysa sa lungkot. Alam niyang patapos na ang kanyang kasal sa taong minahal niya, ngunit hindi natinag ang kanyang puso. Tinatanggap na lang niya ang katotohanang matagal nang tapos ang lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kung saang lugar, natutulog na ang kanyang ama at ina. Bukas ng umaga, isusuot muli ng kanyang ama ang lumang polo shirt at pupunta sa hardware. At ang kanyang ina ay maagang pupunta sa palengke para magtinda ng ulam. Ang mga taong iyon ang kinahihiya ng kanyang mga biyenan. Ngunit para kay Clara, sila ang pinakapinagmamalaki niyang mga tao sa mundo. Bumulong siya. Pama, konting hintay na lang po. Malapit nang matapos. Bago siya makatulog, may isang huling bagay siyang naalala. Ang ID card na nakalatag sa loob ng kanyang bag. Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Simula bukas, hindi na niya kailangang itago ito. Simula bukas, maipapakita na niya kung sino talaga siya. Sa isiping iyon, mahimbing siyang nakatulog. Martes, alas 10 ng umaga, isang ordinaryong araw. Ang Sandoval Dermatology and Aesthetics Clinic ay abala gaya ng dati. Ang mga pasyente ay naghihintay sa waiting area, abala ang mga staff sa reception. Si Dr. Ricardo ay nasa loob ng kanyang opisina, tumitingin ng pasyente, at si Marco ay nasa kanyang tanggapan, nag-aayos ng mga papeles. Biglang may 2 itim na van na huminto sa tapat ng klinik. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga taong nakapormal na kasuotan. 6 sila lahat. Diretso silang naglakad papasok ng klinik. Pagpasok nila, napalingon ang mga pasyente. Isang receptionist ang nagtanong ng may pagtataka, ano po ang kailangan nila? Ang babaeng nasa unahan ay ipinakita ang kanyang ID, Bureau of Internal Revenue, Special Investigation Division. Ang pangalan niya ay Ana, kasamahan ni Clara. Mula po kami sa BIR Special Investigation Division. Nandyan po ba si Dr. Ricardo Sandoval? Namutla ang receptionist. Nasa loob po may pasyente. Maghihintay po kami. Ngunit kailangan na naming simulan ang investigasyon ngayon din. Sumenya si Ana at ang mga kasamahan niya ay kumalat. 2 sa reception, 2 sa accounting office, at ang natitirang 2 ay sa server room at sa opisina ng direktor. Nagsimulang magbulungan ang mga pasyente. Ano yon? Tax investigation daw. May problema yata yung klinik na to. Nakarating ang ingay sa loob ng opisina ni Dr. Ricardo. Lumabas siya, nakasuot pa ng kanyang puting coat. Anong kaguluhan ito? Lumapit si Ana at ipinakita ang isang dokumento. Kayo po ba si Dr. Ricardo Sandoval? Mula po kami sa BIRR. Alinsunod sa National Internal Revenue Code, magsasagawa kami ng tax audit sa inyong klinika. Ito po ang search and seizure warrant. Nanigas ang mukha ni Dr. Ricardo. Warrant, sigurado ba kayong tama yan? Walang problema ang klinik ko. Ang warrant po ay legal na inisyu ng korte. Sana po ay makipagtulungan kayo. Kalmado ngunit matatag ang boses ni Ana. Hinablot ni Dr. Ricardo ang warrant at binasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakasaad doon ang mga hinala sa non-VAT receipt padding, undeclared income, and use of dummy accounts. Imposible ito, hindi namin ginagawa yan. Sigaw niya. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ahente.
Sinimulan nilang isil ang mga computer at dokumento sa accounting office. Teka, hindi niyo pwedeng gawin yan. Susugod sana si Dr. Ricardo pero hinarang siya ni Ana. Doktor, kailangan niyo pong makipagtulungan. Kung hindi maaari kayong makasuhan ng obstruction of justice. Napahinto si Dr. Ricardo, namumula ang mukha. Unti-unting nagsialisan ang mga pasyente. Ang ilan ay kinukuhanan pa ng video ang nangyayari. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carmela humahangos. Halatang may tumawag sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Itigil niyo yan. Susugurin sana niya ang isang ahente, ngunit hinarang siya ni Ana. Ginang kumalma po kayo. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Trabaho. Basta na lang kayo papasok dito nang walang warrant. May warrant po kami. Heto po. Inabot ni Ana ang kopya. Kinuha ito ni Carmela at binasa. Habang binabasa, lalo siyang namumutla. Dahil lahat ng nakasulat doon, non-V80 receipts, dummy accounts, undeclared income, ay totoo. Paninira lang. To, hindi namin ginagawa yan. Nanginginig ang boses niya. Mula sa opisina, lumabas si Marco gulat na gulat. Papa Mama, anong nangyayari? May tax audit mula sa BIR, mahinang sagot ni Dr. Ricardo. Hindi makapaniwala si Marco. Bigla niyang naalala ang asawa. Dahil nagtatrabaho si Clara sa isang accounting firm, baka may kakilala ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Clara. Hello? Clara, akon to. Nandito ang BIR sa clinic. May tax audit. Pwede mo bang alamin kung anong nangyayari? Wala ka bang kakilala dyan? Sandaling katahimikan. Contractual lang ako kaya hindi ko alam. Wala sa scope ko yung ganyang bagay. Kalmadong sagot ni Clara. Kahit magtanong ka lang, seryoso to. Pasensya na wala ako sa posisyon para gawin yan. Binaba ni Marco ang telepono dismayado. Alam niyang hindi makakatulong ang asawa niya ngunit umaasa pa rin siya. Ang alam niya si Clara ay isang hamak na contractual employee. Samantala sa kanyang opisina si Clara ay nakatayo sa tabi ng bintana, may hawak na tasa ng kape. Kalmado ang kanyang mukha. Walang lungkot, walang guilt. Tila isang mabigat na bato ang natanggal sa kanyang dibdib. Sumimsim siya ng kape. Maaliwalas ang langit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, pakiramdam niya ay nakakahinga siya ng maluwag. May dumating na text mula kay Ana. Sinimulan na namin, maayos ang takbo. Maikli ang reply ni Clara. Salamat, huwag niyo na akong isali. Muli siyang tumingin sa labas, siguradong magulo na sa klinik ngayon, ngunit payapa ang kanyang puso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatama ng mali. Tiningnan niya ang kanyang ID sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito nakatupi. Kinuha niya ito at isinabit sa kanyang damit. Simula ngayon, hindi na niya kailangang magtago. Lumipas ang 2 araw. Ang Sandoval Dermatology Clinic ay pansamantalang sarado. Kumalat na ang balita sa buong lugar. Si Dr. Ricardo ay nagkulong sa kanyang study. Si Carmela ay hindi na lumalabas o sumasagot ng tawag. Si Marco ay hindi malaman ang gagawin. At si Clara pumapasok at umuuwi na parang walang nangyari. Nang ikalawang gabi, pag-uwi niya, iba ang atmosphere. Nakaupo si Dr. Ricardo sa sala. Namayat ito ng husto sa loob ng 2 araw. Clara, umupo ka. May pag-uusapan tayo, sabi nito. Umupo si Clara sa tapat niya. Lumabas din si Carmela mula sa kwarto, maga ang mga mata at magulo ang buhok. Clara, nagtatrabaho ka sa isang accounting firm. Di ba baka may kakilala ka dyan na pwedeng kausapin para maayos to? Tanong ni Dr. Ricardo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, seryoso siyang nakiusap. Ngunit hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa desperasyon. Pasensya na po, Papa. Wala po ako sa ganoong posisyon. Contractual lang po ako. Kalmadong sagot ni Clara. Doon sumabat si Carmela puno ng inis. Sabi ko na nga ba? Ano bang aasahan natin sa isang anak ng may-ari ng hardware? Wala ka namang koneksyon. Nanlamig ang tingin ni Clara.
anak ng may-ari ng hardware. Ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig, ang amoy palengke, ang kahihiyan, at ang kasulatan ng pagtatakwil. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang handbag. Sa harap ng nagtatakang tingin ng mga biyenan, may kinuha siya sa loob. Isang business card. Tahimik ngunit matatag niyang inilapag ito sa mesa. Kinuha ito ni Dr. Ricardo at binasa ang nakasulat. Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Nanigas ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata. Hinablot ito ni Carmela at binasa rin. Namutla siya. Nanginginig ang kamay na may hawak sa card. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Sakto namang dumating si Marco. Nakita niya ang tensyon. Kinuha niya ang card at binasa. Nanigas siya sa kinatatayuan. O Clara, totoo ba to? Nanginginig niyang tanong. Tiningnan ni Clara ang asawa. 3 taon ni minsan, hindi mo naman talaga tinanong. Sagot niya kalmado. Napaupo si Carmela sa sofa nanginginig. Kung ganon, ikaw ang may pakana nito. Hindi po. Umatras po ako sa kaso dahil may conflict of interest. Ang mga kasamahan ko po ang nag-aasikaso niyan. Lalong nanlaki ang mga mata ni Carmela. Conflict of interest. Unti-unti niyang naintindihan ang lahat. Ibig sabihin, alam mo na noon pa, tanong ni Dr. Ricardo basag ang boses. Opo, bago pa po tayo magkakilala. Isang nakabibinging katahimikan. Bakit hindi mo sinabi, bakit mo itinago? Tanong ni Marco. Dahil hindi naman kailangan at hindi mo rin naman tinanong. Tumayo si Clara. May sasabihin pa po ako. Lahat sila ay kinabahan. Naglakad si Clara papuntang pinto. Bago lumabas, lumingon siya. Bukas ko na lang po sasabihin. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. At lumabas siya. Sa hallway, tinawagan niya ang ama. Pa, sinabi ko na po. Sandaling katahimikan. Magaling anak. Ako naman. Napaluha si Clara. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. May alas pa siyang hindi inilalabas. Salamat po pa sa paghihintay. Kinabukasan, isang registered mail ang dumating sa clinic. Galing sa Reyes Development Corporation. Pag-uwi ni Marco, ipinakita niya ito sa ama. Binuksan ito ni Dr. Ricardo. Notice of lease termination. Dahil sa 3 taong hindi pagbabayad ng association dues at paglabag sa kontrata, pinapawalang bisa na namin ang inyong lease agreement. Mayroon kayong 60 araw para lisanin ang gusali. Ano to, sino ang Reyes Development Corporation? Sigaw ni Carmela. Agad siyang nag-online para tingnan ang SEC registration ng kumpanya. Lumabas ang pangalan ng CEO. CEO Thomas Reyes. Nanigas silang 3. Si Papa ni Clara, bulong ni Marco. Agad na umalis si Carmela at pinuntahan ang address ng opisina. Isang mataas na gusali sa Makati. Pagdating niya sa ika-15 floor, nakita niya ang sign Reyes Development Corporation. Pumasok siya at humingi na makausap ang CEO. Iginaya siya sa isang malaking opisina at doon nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ay si Mang Tomas. Ngunit hindi nakasuot ng lumang polo. Nakasuot siya ng formal na suit, may mamahaling relo. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang may-ari ng hardware, kundi tingin ng isang bihasang negosyante. Maupo po kayo, balae, sabi nito. Nanginginig na umupo si Carmela. Paano? Akala ko. May hardware pa rin po ako. Pamana pa yan ng tatay ko. Pero hindi lang yon ang kabuhayan ko. Mahinahong sagot ni Mang Tomas. Ako po yung sinabi ninyong amoy palengke. At ako rin po ang may-ari ng gusali kung nasaan ang klinik ninyo. Namutla si Carmela. Pwede bang bawiin niyo yung notice pakiusap? 3 taon na po kayong hindi nagbabayad ng dues. Legal po ang proseso. Biglang lumuhod si Carmela sa harap ni Mang Tomas. Ang babaeng hindi kailanman yumukod sa iba ay nakaluhod ngayon sa harap ng taong minamaliit niya. Pakiusap, anong mangyayari sa pamilya namin? Tiningnan siya ni Mang Tomas. Hindi po ako ang magdedesisyon niyan. Ang anak ko po.
Kung sasabihin ni Clara na itigil-ititigil ko. Pero alam niyo po ba kung gaano nahirapan ang anak ko sa loob ng 3 taon? Nanginginig ang boses nito hindi sa galit kundi sa lungkot ng isang ama. 3 taon po akong naghintay na siya mismo ang kumilos. Ngayon, kumilos na siya kaya kikilos na rin po ako. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mang Tomas si Clara. Nang marinig niya ang tungkol sa pagluhod ni Carmela, wala siyang naramdaman. Ngunit nang sabihin ng ama, anak naghintay ako para ikaw mismo ang tumayo sa sarili mong paa. Doon siya napahagulgol. Ilang araw ang lumipas, ang Sandoval Clinic ay tuluyan ng nagsara. Milyon-milyong piso ang kailangan bayaran sa BIR bilang multa at kakulangan sa buwis. Ang gusali ay kailangan na ring lisanin. Gumuho ang mundo ng mga Sandoval. Nag-text si Clara kay Marco. Magkita tayo bukas 3:00 ng hapon. Kinabukasan sa isang tahimik na coffee shop na unang dumating si Clara. Ilang sandali pumasok si Marco haggard at payat. Clara, sabi niya. Sorry, patawarin mo ako. Maling-mali ako. Simulan natin ulit. Nagbago na sila mama at papa. Magbabago na ako. Tahimik lang si Clara. Hindi na siya natinag. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob isang dokumento. Petition for annulment. Namutla si Marco. Clara annul to annulment. Hiningan ako ng mama mo ng kasulatan para itakwil ang pamilya ko. Heto naman ang kasulatan ko para tapusin ang pagsasama natin. Mahinahong sagot ni Clara. Clara, pakiusap. 3 taon din tayong nagsama. 3 taon. 3 taon nilang ininsulto ang mga magulang ko. At ni minsan hindi ka pumanig sa akin. Noong inabot sa akin ang kasulatan, sinabi mong may punto rin naman si mama. Sang-ayon ka na itakwil ko ang pamilya ko para sa 150,000 piso. Yumuko si Marco walang masabi. Alam kong mali ako, pero pwede pa tayong magbago. Umiling si Clara. Huli na ang lahat. Kumuha siya ng isa pang sobre, ang puting sobre na may 150,000 piso. Pakisauli mo to kay mama. Ibinigay niya ang sobre at isang ballpen. Nanginginig ang kamay ni Marco, lumuluha, ngunit sa huli ay pinirmahan niya ang mga dokumento. Tumayo siya. Mag-iingat ka. Iyon ang huli niyang sinabi bago umalis. Kinuha ni Clara ang mga papel at lumabas ng coffee shop. Sa unang pagkakataon nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya malungkot. At iyon ang mas nakakalungkot. Hindi na niya maalala kung kailan nawala ang pagmamahal niya. Marahil unti-unti itong namatay sa bawat pagtitiis, sa bawat luhang pinigilan, sa bawat pagwawalang bahala ng kanyang asawa. 1 buwan ang lumipas. Ang Sandoval Clinic ay isa na lang bakanteng espasyo. Ang pamilya Sandoval ay lumipat sa isang mas maliit na apartment, ibinenta ang mga ari-arian. Si Clara naman ay bumalik sa BIR. Malugod siyang tinanggap ng mga kasamahan. Isang Sabado ng hapon, binisita niya ang hardware ng kanyang ama. Naroon si Mang Tomas, suot pa rin ang luma niyang polo shirt. Pa, bakit hindi niyo po sinabi noon na kayo pala ang may-ari ng building? Para ano pa anak? Kailangan mong matutunan na ikaw mismo ang lumaban para sa sarili mo. Kung ako ang kikilos, magmumukha kang mahina. Nag-init ang mga mata ni Clara. Iyon pala ang pagmamahal ng isang ama. Tahimik na naghihintay, nagtitiwala na kaya ng anak niya. Pumunta sila sa palengke sa karinderya ng kanyang ina. Naghanda si Aling Lita ng simpleng tanghalian. Magkakatabing kumain ang mag-anak. Walang nagsasalita ngunit ramdam ang pagmamahalan. Pagkatapos kumain, hinawakan ni Clara ang magaspang na kamay ng ama. Pangayon po kaya ko nang ipagmalaki kahit kanino na anak niyo ako. Naiyak ang kanyang mga magulang ngunit ngumiti sila. Pauwi habang naglalakad, nakasabit na sa labas ng kanyang bag ang kanyang ID. Bureau of Internal Revenue, BIR. Special Investigation Division Investigator Clara Reyes. Hindi na nakatago. Hindi na nakatupi. Nakikita ng lahat buong pagmamalaki. Ang bigat ng 3 taon ay nawala na. Ang natira ay kapayapaan.
Ang kapayapaan ng isang taong tuluyan nang nagbalik sa kanyang tunay na sarili. Hindi na manugang ng kahit sino, hindi na asawa ng kahit sino. Siya na lang si Clara Reyes. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw. Nagsisimula na rin ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang simpleng araw-araw na buhay na hindi na kailangan ng pagtatago at pagtitiis. Iyon lang ang tanging hinangad ni Clara sa loob ng 3 taon at sa wakas, nakamit na niya ito. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit kaunting marka sa inyong puso, malugod namin kayong inaanyayahan na bumalik dito paminsan-minsan. Kung may pagkakataon mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng ating kwento. Ang inyong kabutihan ay maaaring maging lakas ng isang tao para harapin ang bukas. Taos-puso naming sinusuportahan ang inyong ngayon at bukas. Ito ang mga kwento ni Lola.